Naging usap-usapan ngayon ang post ng manager ni Bea Alonso na kung saan tinitukoy ito ang isang taong manipulative at sad boy. Walang sinabi kung sino ito, ngunit dahil nga kumpirmado ng hiwalay na ang alaga nitong si Bea kay Dominic Roque, ay maraming nagsasabing si Dominic umano ang tinutukoy sa kanyang post. Manipulative sad boy. Any guy who'll try to convince someone that they're the victim of the situation. They'll make you believe that you are in the wrong and that you are the one who should be feeling guilty, toying with your mind, and they're seriously just bad news. Samantala, ayon naman kay Christopher Min, hindi lamang umano ang usapin sa pera ang dahilan kung bakit tinuldukan ni Bea Alonso ang relasyon nito kay Dominic Roque. Ang sabi na tanong ngayon, sila ang talagang sentro ng mga tanungan. Totoo ba na hindi na matutuloy ang kanilang pagpapakasal? At totoo ba na ang pinag-awayan ay ang prenuptial agreement? Ano sa palagay mo, Romel? Naku, kung prenuptial agreement naman ay parang sa kabilang punto, okay naman po sana yan, pero kung talagang pagmamahalan ang basihan ng ating pagpapakasalan, ay dapat hindi na natin kinukonsider ang prenuptial na yan. Kung talagang totoo, wagas ang pagmamahalan, walang halong di ba? Mag-iimbot at buong katapatan. Diba? Sisikasin kong maging tunay na Pilipino. Sa gawa. Sa isip, sa gawa. Yung mga sources po na nagdedeklara talaga na may pagkakalabukan talaga daw po na ganyan. Tagibang ngayon yung relasyon ni Bea at Dominic. Isa lang ang kinatatakot nila. Kapag puso ang nanahan at pinairal ni Dominic at ni Bea, talo ang lahat ng ito. Diba? Ito naman yun di ba talaga? Pero yung usapin ng prenuptial agreement na ganyan, natural lamang pong ginagawa yan. Hindi po dahil sa nagiging sigurista, lumalagay lamang po sa ayos. Marami po tayong alam na personalidad na hindi natuloy ang kasal dahil parang tinapakan ang kanilang pride. Diba? Yung isang napakayamang negosyante at saka yung isang female personality ng bulwagang pambalitaan, hindi po natuloy ang kanilang pagpapakasal dahil para bang naisip ng babae na ano ba to? Ano ba akala nyo sa akin? Kayamanan lang niya ang habol ko. Kapag babae naman ang meron at talagang milyon ang kanyang ari-arian at ang kanyang pera, yung lalaki naman ang nakakaisip na parang nakalalaki kayo. Ano to, tinatapakan nyo? Ang pride ko. Nakataya dyan, pride ang nakataya dyan. Na para bang sa umpisa pa lang pinagdududahan nyo na ako samantalang buong-buo naman ang pagmamahal ko sa kanya. Ba't nyo ako pagdududahan? Parang ganon. Oo, napakalalim. Kasi pwede naman pumira pa lang ng wala lang, pero kasi iba-iba kasi ang pagtanggap niya pag may mga ganyang eksena, di ba? Depende sa tao kung paano mo tatanggapin ang At saka, dito sa prenup na ito, agreement, hindi naman po na ipagtatanong, hindi na kailangan pang ipagtanong, higit pong mayroon si Bea kaysa kay Dom. Pero si Dom naman po ay hindi pinulot sa pusalian. Meron naman trabaho yung mama, may business naman siya, may negosyo. Kaya lamang sa pagkukumpara ng kung ano ang meron ng isa't isa, alamang talaga si Bea. Diba? Napakalaki naman talaga ng kung ano ang meron si Bea Alonso. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na hindi dapat yung prenup, di ba? Parang ganon. Yun. At nasa pag-uusap talaga nila yan Nasa pag-uusap ng dalawang ikakasal talaga yan. Pero alam mo yung prenup, ang nakikita kong dahilan nito, may nakikita akong ibang dahilan. Kung ako'y papayagan ng aking source na ibuga na yung mga oras na ito, lalalim ang problema. Hindi, ang prenup isa lamang sa mga pagdududa ng marami na dahilan. Pero meron akong ibang alam na mga rason, mga dahilan kung bakit nanamlay ito at kung bakit nasasabi ni Bea na ngayon na I have nothing to say pa Wala, diba? This is not yet the time for me to say. Kasi wala pa talaga akong pwedeng sabihin.
talagang nandun siya sa posisyon na gano'n. Dahil, alam mo na, di ba, yun yun. Kung totoong hiwalay na sila Bea at Dominic, mas okay na yan. Kesa naman magpakasal sila tapos 3 buwan lang maghiwalay na sila. Sabi ni Tita Julie para sa, alam mo, barometer dito talaga, si Tom Rodriguez at si Carla Abellana, no? Ay nako, hindi ko makakalimutan ang kasaysayan ng pelikula at telebisyon na Pilipino. Itong nangyari kay Tom at kay Carla. Sila na barometer dito, di ba? Yun. Totoo yun. Ayan. Nako, may nanghihingi ng clue. Itago natin siya sa posisyon na EP. Di ba? Executive producer. Ay, nako naman. Totoo. Hindi siya. Sa akin lang po ito na huwag kang ano-ano dyan. Sabi ni Ediletada. Kahit wala ang mga yan, kung wagas ang pagmamahal ni Dominic, kahit may prenup o wala, tuloy ang kasalan. May ibang dahilan. Para sa akin, parang may third party. Parang lang po naman, sabi niya. Merong ganitong umuusbong eh. May ganitong umuusbong. Pero wala tayong mababanggit na pangalan kung ano at sino. Pero may nababanggit na ganyan. Na kung ako lang talaga ay magmamatatang sa mga oras na ito at hindi ako people of the Philippines. Yes, ha! Diba? Ay, naku, ang sarap-sarap sabihin. Bon Belenario, sobra. Sabi ni Dan Clavesillas na depende po sa tao ang pagtanggap ng prenup. Sa iba po kasi masakit yun. May kakabit na pagdududa. Di ba sa partner ang pagdududa mismo, maaaring ang pamilya ang nagdududa. Totoo yan. Totoo yan. Natural kapag ikaw ay masalapi, ikaw ay milyonaryo o bilyonaryo, pinangangalagaan mo yung pinaghirapan. Natural yun. Tapos biglang may mapapabilang sa kanilang pamilya na hindi nila katumbas ng kung ano meron sila. Natural lang yon. Hindi man yung magpapakasal, hindi man yung karelasyon, maaaring yung pamilya ang nag-aalala. Kasi lalo na ngayon, walang forever. Walang makapagsasabi kung hanggang kailan yung kasalan. Paano nga naman kapag nagkahiwalay, hindi yung pinaghirapan ni babae o lalaki, magsishare sila, maghahati. Napakaswerte naman, di ba? Napakaswerte. Kaya parang mahirap talaga. At sabi naman ni Marichu Formacion Espiritu, ay sayang naman punay kung masisira sila na dahil lamang sa prenuptial agreement na yan. At kung ano man ang pinagdadaanan nila ngayon, kung meron man, sana po maayos pa kasi napakaayos naman ang kanilang pagmamahalan at pagmamahan tama. Si Tita Sofia Angeles, ganun din, at saka si Tita Nene Olanday, ganun din ang kanilang katwiran. Sana lang maayos, di ba? Maayos. Kasi nabalantag na tayo doon sa kagandahan ng pinagsaluhan nilang relasyon di ba? Correct. Gusto ko na magmatapang na po kayo. Please na, gawin namin kayo sa kulungan. Joke lang po, sabi ni Edelitada. Palagay ko, anak, mas uuna ka namin dadalawin sa kulungan. Edi! Asa mas ate ka pa ba, anak? Nakapagbenta ka na ba ng loting mamanahin mo? Ayan. At sabi ni Randy Balaguer ng 16th Cent Coffee sa Silang Cavite, na ay malakas din po ang usap-usapan dito sa Tagaytay nang merong nag-cancel na celebrity ng wedding venue. Cancelled reservation. Ayan. Kaya si Ali at saka si Mama Rose, nakatutok na ngayon. Naku, Ali Villaran, bukas magkikita ulit tayo sa isa na namang sultada ng SNN. Ayan. At si Jim Morondos, magaling na pintor na Pilipino. Louis Tolentino at saka si Joe Florendo, na turing ang pagkagagaling na pintor. Nakaharap sa television ngayon. Nakikimarites lang po. Yun ang kanilang termino. Yun na. Diba? At nanikwento ako sa'yo, kanina umaga nag-text sa akin si Mamu, yung mga hula na taga-panatuan. Sabi niya, Romel, balikan mo ang hula ko. Eto na yung hula ko kay Beato. Ano nakalagay? Ano yung sinabi? Ito yung year-ender, Year-ender to. Opo na yung hindi matutuloy, magkakaroon ng problema ang kasalan. Ayun, ako pinilabutan naman ako dyan. Sabi niya, siya na pa nagpaala, Romel, ito na ba? Totoo na ba ito? Sabi niya pa sa akin, ako, ito naghahanap na kami ng ebidensya. Oo, balikan mo, sabi sa akin. Sa Katiel, nagkatotoo no? Nagkatotoo, halos lahat ng sinabi ni Mamu. Opo, nagkatotoo.
ang ikinatatakot ko doon, yung isang young actor na mawawala dahil sa aksidente. Yun, harinawa na sabi nga niya, huwag matuloy mapaglabanan. Gabay lang naman po ito. At sabi ni Phil Villanueva, may lumalabas po sa social media na isa sa dahilan third party at sa side daw ng boy at ang chika ay Meng Chung. Sana di totoo. Nako, Phil Villanueva. Oo, anak ko. Nako, may nagtanong sa akin. Napakataray ng kanyang tanong. Ano ang tanong? Sang-ayon sa sinabi ko. Sang-ayon siya na hindi dinampot sa pusalian si Dominic Roque. Pero ang tanong niya, ano trabaho niya? Teka, i-research ko po ito, madam, para mailatag ko kung ano nga ba trabaho ni Dominic. Alam ko, meron siyang business no? Correct.